Nakarating ang mga bida sa isang gate, kung saan may mga taong tila may hinihintay. Sinabi ng mga trainer doon na sila ay nasa shrine ni Ho-Oh, kung saan naroon ang sacred fire o ang banal na apoy. Nagpa siya ang mga bida na manatili muna roon para makita ang selo. Binuksan ng isang lalaki ang gate at ibinalita na madidelay ang torch runner sa pagdating. Biglang tumakbo sina Togepi at Pikachu sa loob ng gate. Hinabol sila ni Ash at Misty sa loob, at doon ay binalaan sila ng lalaki na maging maingat sa kanilang mga Pokemon. May dalawang trainer na dumating at sinabing aalis na sila dahil mapanganib doon at ayaw nilang masaktan ang kanilang mga Pokemon bago ang league. Sinabi ni Ash na sasali rin siya sa kompetisyon, kaya hiningi ng lalaki ang tulong nila dahil ang mga naunang trainer na hininga nito ng tulong ay tumakbo. Biglang lumitaw ang isang batang trainer na interesado ring tumulong sa problema. Ang batang trainer ay si Harrison, na mula sa Little Root Town sa rehiyon ng Hoenn. Ipinakilala ng mga bida ang kanilang mga sarili kay Harrison. Sinabi ng lalaki na gustong dalhin ng mga runner ang apoy sa shrine, pero hindi nila magawa. Ayon sa kwento, may naganap na malaking labanan dito noon na sumira sa lupain. Isang Ho-Oh ang lumitaw at sinunog ang mga sandata gamit ang makulay na apoy. Lahat ay nasira, pero ang apoy ni Ho-Oh ang naging dahilan para muling sumibol ang buhay mula sa mga abo. Mula noon ay pinangalagaan na ng mga tao ang kapayapaan at ang natitirang apoy na tinawag na Sacred Fire. Kailangang makuha ang apoy sa shrine, pero isang mailap na Sneasel ang humaharang at nananakit sa sinumang lumapit. Bukod dito, may kasama rin itong Machoke at Machop. Sinabi ng mga bida at si Harrison na nagpaplanong hulihin ang Sneasel na tutulong silang makuha ang apoy. Nabalitaan ng Team Rocket ang tungkol sa Sacred Fire at binalak na nakawin ito at manghingi ng ransom para dito. Tumakbo sila patungo sa shrine pero hinarang sila ni na Machoke, Machop, at ng Sneasel. Isinali ni Meowth na teritoryo daw ito ng Sneasel at dapat na silang umalis. Inutusan ni Jessie si Arbok na i-headbutt ang Sneasel pero kinalmot lang ito ng Pokemon. Humanga sina Jessie at James sa galing ng Sneasel pero sinabi ni Meowth na mas magaling pa ang Weedle dito, kaya hinagis siya ni Jessie para labanan ang Sneasel. Gumamit si Meowth ng Fury Swipes pero umiwas lang ang Sneasel at kinalmot siya. Pinatalsik ni na Machop at Machoke ang Team Rocket palayo. Nakarating na si Ash sa itaas, pero muntik na siyang mahulog dahil inatake siya ni na Machoke at Machamp. Inilabas ni Misty ang kanyang Corsola na gumamit ng Spike Cannon. Ginamit naman ng Houndoom ni Harrison ang Flamethrower, habang tumakbo si Ash patungo sa shrine. Naambush si Ash ng Sneasel, kaya inilabas niya si Totodile na umiwas sa atake at gumamit ng Water Gun. Ginamit ng Sneasel ang Feint para lituhin si Totodile at tamaan ito. Gamit ang Tackle at Flamethrower, natalo ni na Corsola at Houndoom sina Machoke at Machamp. Gumamit si Totodile ng Water Gun, pero mabilis na umiwas ang Sneasel. Tinamaan ng Sneasel si Totodile at gumamit ng Shadow Ball. Tumalsik si Totodile kay Ash, at pareho silang gumulong sa pababang lupa hanggang sa tumama sa puno. Nakita nila na kailangan ng ibang paraan para mahuli ang Sneasel. Samantala, pagod na pagod ang Team Rocket. Inisip ni Meowth na mag-training para talunin ang Sneasel, pero ipinaalala ni James na baka mag-evolve lang siya bilang Persian. Lumayo naman sina Jessie at James para sa isang pribadong pag-uusap. Naniniwala si Jessie na dapat nilang palitan si Meowth ng Sneasel, at narinig ito ni Meowth. Nagulat si James at ipinaalala ang mga pinagsamahan nila ni Meowth. Ngunit sinabi ni Jessie na isipin ang ikabubuti ng Team Rocket, kaya sumang-ayon na rin si James na dapat sumali sa kanila ang Sneasel. Humarap sina Jessie at James kay Meowth at sinabing wala na siya sa Team Rocket. Pumayag si Meowth at sinabi pa na siguradong babagay sa Team Rocket si Sneasel, pero ang totoong nasa isip niya ay maghihiganti siya. Nagbalik ang mga bida at si Harrison, habang ang Sneasel, Machoke, at Machop ay nakabantay pa rin. Inilabas ni Ash si Phanpy na gumamit ng takedown kay Machoke, habang ang Houndoom naman ni Harrison ay gumamit ng headbutt sa Machop. Pagkatapos ay itinapon ni na Phanpy at Houndoom ang dalawa pababa sa hagdan. Susubukan na sanang hulihin ni Harrison ang Sneasel, pero dumating ang Team Rocket gamit ang kanilang Sneasel-shaped balon. Lumapit si Meowth sa Sneasel habang nakasuot ng costume na katulad nito. Umaasa si Jessie na tatanggapin ng Sneasel ang regalong dala ni Meowth na may nakatagong smoke bomb para mahuli nila ito. Gayunpaman, ginalaan ni Meowth ang Sneasel sa masamang balak ni na Jessie at James, at pinayuhan ito na itapon pabalik sa kanila ang regalo, pero kinalmot lang ng Sneasel ang kanyang costume at ang regalo, kaya sumabog pa rin ang smoke bomb. Kinuha ni na Jessie at James ang Sneasel at lumipad pa itaas habang nagpapaalam kay Meowth at sa mga bida. Ngunit ang nakuha pala nila ay si Meowth na kinalmot ang kanilang mga mukha dahil sa pagtataksil. Hinagis ni Jessie si Meowth pero kumapit ito sa kanilang balon gamit ang kuko, kaya nabutas ang balon at tumalsik sila. Inilabas ni Harrison si Blaziken para lumaban.
Nagulat ang mga bida dahil walang data ang Pokédex tungkol dito. Nagsimula si Blaziken sa quick attack at tinamaan ng Sneasel na gumanti naman ng Shadow Ball pero sumablay. Ginamit ni Blaziken ng Flamethrower at Fire Punch na naging dahilan ng pagkatalo ng Sneasel. Ibinato ni Harrison ang kanyang Pokeball at matagumpay na nahuli ang Sneasel. Ipinaalala ni na Misty at Brock ang tungkol sa Sacred Flame kaya binuksan ni Ash ang shrine. Sa wakas ay may hahatid na ang apoy. Nagpasalamat ang lalaki sa mga bida at sinabing sina Machop at Machok ay opisyal ng kinuha bilang tagabantay ng shrine. Pinanood ng mga bida ang pagdala ng runner sa selo. Sinabi ni Harrison na sasali siya sa league at inaasahan niyang makakalaban si Ash doon. Umalis na si Harrison, habang si Ash naman ay positibong sinabi na tatalunin niya ang lahat ng trainer sa league. Nakapag-register na si Ash sa Johto League at handa nang lumaban, pero pinigilan siya ni na Brock at Misty dahil hindi pa niya nababasa ang guidebook. Biglang lumitaw si Gary at binati si Ash, dala ang lahat ng kanyang mga Pokemon para sa league. Sinabi ni Ash na tatalunin niya ito, pero sumagot si Gary na ganoon pa rin si Ash, isang bata na walang muwang, at sinabing sinwerte lang si Ash sa Indigo Plateau noon. Umalis si Gary nang may kumpiyansa, kaya naiinis na sinabi ni Ash na ngayon ay tatalunin na niya ng tuluyan si Gary. Namasyal ang mga bida at nakasalubong si Charles Goodshaw, ang presidente ng Torch Committee, na namimigay ng mga lobo. Ipinaliwanag nito na namimigay siya ng mga lobo bilang pagbati sa mga fans ng league. Alam ni Charles na sumali si Ash sa league at hiniling niya dito na ipakita kung ano ang tunay na labanan. Nangako naman si Ash na gagawin ito. Samantala, nagtrabaho ang Team Rocket sa isang lokal na restaurant. May isang batang babae na nagtanong kay Jessie kung nasaan na ang kanyang hamburger. Sumagot si Jessie na matatapos na ito, pero tinawag siyang matanda ng bata at pinagmadali. Agad na dinala ni James si Jessie sa loob dahil nagwawala ito sa galit sa pagtawag sa kanya ng matanda. Sinabi ni Meowth na laging tama ang customer at ibinigay kay Jessie ang hamburger para sa bata. Ngunit kinain ito ni Jessie, sabay sabing simula sa sandaling ito, ang matandang waitress na ang laging tama at unang kakain. Dahil ayaw magpapigil ni Jessie, kumain na lang din sina Meowth, James, at Wobbuffet. Pero dahil dito ay tinanggal sila sa trabaho at pinalayas ng manager. Pumunta ang mga bida sa kanilang kwarto at namanghasagaran nito. Gayunpaman, ipinaalala ni Brock na kailangan nilang lumabas para sa pagsasala ng mga trainer. Habang naglalakad ay napanood nila ang ilang mga laban sa mga battlefield. Nabasa ni Brock na mula sa 200 na trainer, 48 lang ang makakapasok sa susunod na round. Pwedeng makapasok sa susunod na round ang isang trainer kahit mayroon itong isang talo. Hinarap ni Ash si Salvador para sa unang laban. Napili sa screen na si Ash ang unang maglalabas ng kanyang Pokemon. Inilabas ni Ash si Pikachu, habang kay Salvador naman ay si Furret. Nagsimula si Pikachu gamit ang Thunderbolt pero gumamit si Furret ng Double Team para gumawa ng mga ilusyon. Ginamit ni Furret ang Swift para umatake at tinamaan si Pikachu na gumamit naman ng Quick Attack. Ngunit nagtago si Furret sa ilalim ng lupa gamit ang Dig at paulit-ulit na inatake si Pikachu. Ginamit ni Furret ang Swift at sinubukang tapusin ang laban gamit ang Headbutt. Kumapit si Pikachu sa Furret at hindi bumitaw hanggang sa pumasok si Furret sa butas. Ganun pa man, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagdulot ng malaking pinsala kay Furret. Sa tulong ng Quick Attack, matagumpay na natalo ni Pikachu si Furret. Kinamusta ni Ash ang Furret at sinabi sa kanya ni Salvador na ayos lang ito. Nagkamayan at nagpalitan ng papuri ang dalawa. Ginamit ni Ash ang takedown ng Phanpy para atakihin ang Machoke at ang flamethrower ng Cyndaquil sa Exeggutor, at natalo nila ang dalawang Pokemon. Tiningnan ng mga bida ang screen at nakitang bukod kay Ash, nakapasok rin sina Harrison at Gary sa susunod na round. Dumating si Mr. Goodshaw at sinabi na magiging mahirap na ang mga susunod. Ipinaliwanag ni Charles na magkakaroon ng 3 trainers sa bawat grupo para sa semifinals, at ang may pinakamaraming panalo ang makaka-advance sa victory tournament. 16 na challengers lang ang maglalaban-laban para sa finals. Ganun pa man, sinabi ni Ash na mas lalo siyang ginanahan dahil gusto niya pa ng maraming panalo. Sa gabi, hindi makatulog si Ash at maging si Pikachu, kaya naglakad-lakad muna sila. Ipinaliwanag ni Ash kay Pikachu na maraming trainer ang nagnanais ding manalo gaya nila. Napansin ni Ash si Gary at sinamahan ito dahil hindi rin ito makatulog. Napansin ni Gary ang kabilugan ng buwan at naalalang ganoon din ang hitsura nito noong nagsimula siya ng paglalakbay. Naalala niya ring na-late si Ash sa lab ni Professor Oak kaya nakuha nito si Pikachu na matigas ang ulo noon. Ngunit nakita niyang si Pikachu na ngayon ang matalik na kaibigan at ace Pokemon ni Ash. Naniniwala si Gary na kung hindi niya pinanood ang buwan noong gabing iyon o kung hindi na-late si Ash, baka nasa magkaibang panig sila ng mundo ngayon, iba ang ginagawa at may ibang pangarap.
Nagtaka si Ash kung bakit iniisip ito ni Gary, at sumagot si Gary na marami pang posibilidad para sa kanila sa hinaharap. Gayunpaman, pareho silang determinadong manalo at talunin ng isa't isa. Kinabukasan, magsisimula na ang opening ceremony. Nakita ni Oak na nagsimula na ito at tinawag si Tracy para manood. Nanood din ang nanay ni Ash, si Mimey, at si Professor Elm. Sinabi ni Ash na igagalaw niya ng kakaiba ang kanyang mga braso sa stadium para siguradong makita siya ni na Misty at Brock. Sumama na si Ash sa iba pang mga trainer, pero nilapitan siya ni na Jessie at James na nakabalat kayo. Pinakita nila ang isang footprint na kailangan daw niyang gamitin, kundi ay madi-disqualify siya. Nag-alala si Gary at nagtaka kung ano ang ginagawa ni Ash. Itinali ni na Jessie at James si Ash sabay alis ng kanilang disguise habang binabanggit ang kanilang motto. Nang lumitaw si Meowth dala si Pikachu, umalis na ang Team Rocket. Hindi makita ni na Misty at Brock si Ash na kasalukuyang sinusubukang makawala. Binuksan ni Gary ang pinto at sinabi ni Ash na kinuha ng Team Rocket si Pikachu. Tumakas ang Team Rocket pero hinabol sila ni na Gary at Ash. Dumating ang Torch Runner at nakabangga ang Team Rocket, kaya parehong nabitawan si Pikachu at ang selo. Sa kabutihang palad, nakuha ni Ash si Pikachu at si Gary naman ang nakakuha sa selo. Sinubukang tumakas ng Team Rocket pero ginamitan sila ni Pikachu ng Thunderbolt kaya napatalsik sila. Natuwa sina Ash at Pikachu na wala na ang kanilang mga kaaway, pero sugatan ng Torch Runner. Dahil dito, nakaisip ng paraan si Gary. Pumasok si Ash sa stadium habang dala ang selo na ikinatuwa ng kanyang nanay pero ikinagulat naman ni na Oak at Tracy. Sinindihan ni Ash ang main torch para formal na simulan ng league. Sinabi ni Charles sa mga trainer na ang apoy ni Ho-Oh ang nagbabantay sa kanila at hindi sila dapat magsisi sa bawat sandali sa kompetisyon.